Sige, bago tayo mag-start sa text natin, so patuloy na nasa serye tayo ng Book of Galatians. So, nasa chapter 5 na tayo. 16 to 26. So bago natin i-post pakita mo natin yung Galatians 3, chapter 3. Galatians 3, verse 3. Ito yung pundasyon ng pag-aaralan natin ngayon dito sa verse chapter 5, verses 16 to 26. Galatians 3:3. Wala? Sabi kasi sa Galatians 3 verse 3, are you foolish? Having begun by the Spirit. Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Question mark to actually. Are you foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Yun yung ating tandaan nyo ang Spirit, nagsimula daw sa Spirit, at are you being perfected by the flesh? Ibig sabihin, sa Tagalog, nagiging perfecto ba kayo sa katawan, sa laman? So, dyan tayo mag-start. Sana, yung natin. Since maaga tayo, hindi ko alam kung mahaba kasi itong pag-aaralan natin. Actually, 2 parts. Tingnan natin kung matatapos natin ang buo. Meron lang naman 4 na puntos na kailangan aralin natin. Pero ipapapaliwanag doon po tayo malamang na magtagal. Ayan. Sige, tayo po tayo para magbigalan sa lipanan. Galatians 5, verse 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, paikikapit, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangungulang, pagkabuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At ipinako sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hiling nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayo mainggit sa isa't isa. Pagpalay po ng Diyos sa kanyang salita. Sige po, tayo makakaupo muna. Siguro naman, hindi ko na, naintindihan niyo ba yung verse? Naintindihan yung mga binasa?
Ano sabi? Kung naiintindihan natin. Ha? Mamuhay ng ayon sa Espiritu. Paano daw? Paano daw mamuhay ayon sa Espiritu? Yun yung title ating pag-aaralan. Paglakad sa banal na Espiritu. Paano daw mamuhay? Yun ang mas naintindihan nyo lahat. Paano mamuhay? Eh yung iba, yung mga ibang verses, ano sabi? Actually, kung iintindihin natin to, hindi natin kailangan paliwanag ng matagal. Kasi, ang linaw eh. Di ba? Ayun, no? Ang linaw, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Eh, syempre, tatanungin mo, ano ba yung mga pagnanasa ng laman? Ayan, no? Dami. Di ba? Asan na ba yun? Ayan, ang dami. Mula dito. Ayan, pakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsisis, pagkagalit, kasakanan, pagkapi-kapi, pagkapabahagi, pagkahigil, pagpatay, paglasing, walang hapos sa Bisaya, at iba pang katulad dito. Hindi sabihin, hindi na nakaya ni Pablo na isulat kasi napakarami ng gawa ng laman. Pero ang gawa ng Espiritu Santo, ang bunga ay ilan lang? Siyam lang. Samantalang ang pita ng laman, napakarami. Diba sabi sa 1 John, yung lust of the flesh, lust of the eyes, tsaka pride of life. Yan po yung tatlong matitinding kasalanan. Eh, yung lust of the flesh, ayan yan. Hindi na naman na lust of the flesh yung pagnanasa mo sa babae o lalaki. Hindi lang yun. Ayan, no, dami. Pagnanakaw, lust of the flesh yun. Pagsisinungaling, lust of the flesh yun. Kasi katawan mo gumagawa nun. So, yun. Ano tawag dito? Sabi ito sa binasa natin kanina, di ba, yung Galatians 3:3, tayo ay nagsimula sa Espiritu. Totoo naman, totoo yun o mali? Totoo o hindi? Totoo yun kasi kung, ewan ko kung napag-aralan din sa Bible study nyo, yung mga covenants, no? Kasi di ba, sa covenant, meron tinatawag na Edenic covenant. Yung Edenic covenant, doon ginawa si Adan at saka si Eva. So, sabi doon sa Genesis 1:27 na ang tao ay nabubuo ng tatlong bahagi. Ano yon? Ano yung tatlong bahagi na yon? Yung tao, ayan. Anong binubuo niya? Tatlong bahagi yan. So, ayan. Tsaka meron pa isa. So, ito ay body. Tapos, ito ay soul. Ito ay spirit. So, ang ating katawan ay binubuo ng tatlong bahagi. Body, soul, and spirit. Ang sinabi doon sa verse na yon, bago nabuhay ang tao, binigyan ng Diyos ng espiritu. So, yung sinasabi doon sa verse 3, sinasabi ni Pablo na tayo ay unang nabuhay sa Espiritu, totoo yun. Kaso, sabi niya doon, nabuhay kayo sa Espiritu.
Pero nagiging perfecto ba kayo sa pamamagitan ng inyong laman, yung body natin? Yun yung tanong niya. So, ang sagot doon, hindi. Kasi bakit? We have to walk by the Spirit, hindi by the flesh. Tayo kailangan maglakad, ano ba ang Tagalog doon? Tayo maglakad sa ayon sa banal na Espiritu, hindi ayon sa ating laman. Kasi nga, binanggit natin kanina ron, di ba? Yung mga gawa ng laman, ayan. Lahat yan, sabi dyan, ang gumagawa daw niyan ay hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang katawan natin, wala yan, kailangan patay. Kasi nung nagkasala ang tao, ang unang namatay ay ang spirit, namatayan. Ang katawan natin ay mamamatay, will die, future yun. Ito, present tense, kasi namatay talaga, patay talaga ang espiritu ng isang taong hindi nakakilala sa Diyos. Patay talaga. Kasi nga, makasalanan tayo. So, patayan. Yung katawan natin, mamamatay. Sino hindi mamamatay dito? Kahit ako mamamatay ako. Lahat tayo mamamatay, di ba? Tapos itong soul, ito ay tinatawag na eternal death. Yung ating kaluluwa. Kung ikaw ay hindi nakakilala sa Diyos, habang buhay kang patay. Ibig sabihin nun, nasa impyerno ka. Forever yun. Kaya may forever, mga kapatid, may forever sa langit at may forever sa impyerno. So yan. Ito pinapaliwanag muna natin bago tayo pumunta dun sa ating konteksto. Kaya yan, sabi doon, we all began in the Spirit. Sabi doon sa verse 3, di ba? Nagsimula tayo sa Spirit. Kasi bakit? Ayan sinulat ko na lahat. Nakukonvict tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kasi di ba, sinabi ni Jesus sa bukod dyan, na ang Spirit, ang Holy Spirit, ang magkukonvict sa tao ng kasalanan. Kaya nga pag dumating na yung pag dumating na yung tribulation, ay sinabi ni Pablo naman na mawawala ang Holy Spirit. Ibig sabihin, mawawala siya in a sense na hindi na niya ikukumbing ang tao sa kasalanan. Kasi nga, pasama na ng pasama ang gawain ng tao. Pero ang Holy Spirit nandun pa rin. Kasi nasabi doon, wala ng conviction. Tagalog ng conviction. Wala nang hindi ka nauusigin ng Holy Spirit, yung konsyensya mo. Wala ka ng konsyensya, okay lang, gumawa ng mali, kasalanan, nakaw, pagdating ng tribulation, mas ang tao magiging gano'n na. Wala na siyang konsyensya, hindi na siya, hindi, masama yan, hindi ko gano'n yan. Wala nang gano'n. Kasi nga, ang Holy Spirit, ang duty niya dito is to convict people of sin. Sabi ni Jesus Christ yun. Tapos ano pa, we are brought to repentance by the Holy Spirit, di ba? Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, para tinamaan ka doon, naiintindihan mo yung sinasabi na kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus, naiintindihan mo yun, hihingi ka ng tawad kasi alam mo na ikaw ay makasalanan. Diba? So, nandun yung Holy Spirit na i-convict ka na humingi ka ng tawad at balik ka sa Diyos. Kasi nga nawala tayo eh. Kaya yung mga nagte-testify na natagpuan ko ang Diyos. Kasi ito, yan, nakita ko ang Diyos. Actually, baliktad yun. Hindi naman Diyos ang nawawala eh. Diba? Sino ang nawala? Tayo ang nawala. Kaya natagpuan ako ng Diyos. Yun yung tamang termino.
ano pa, faith was energized to us by the Holy Spirit. So wala pa, yung sinabi kagabi, yung in-exhort kagabi, ni Ate Dayan na, yun nga, pag narinig mo yung salita ng Diyos, nakakaroon ka ng pananampalataya. So yan yun. So ang Holy Spirit ang gumagawa nun para magkaroon ka ng pananampalataya nung narinig mo ang salita ng Diyos. We were brought to submit to Christ. So yung Christ-likeness, o paano lumakat ang Diyos, ay ang banal na Espiritu ang nag-enable sa atin to walk like Christ. The Holy Spirit came to dwell within us, and we were baptized and was given to us spiritual gifts. So nung ikaw ay na-born again, nakilala mo ang Diyos, Romans 8:9, ang Holy Spirit ay nag-indwell sa atin. So ibig sabihin nun, once na naniwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus, tinanggap mo yun, nanampalataya ka doon, ang banal na Espiritu ay sumainyo na o sumaati na. So hindi na-baptize na tayo. So hindi na natin kailangan yung mga dati katuruan na, ay kailangan, tinanggap mo na si Lord, o kailangan i-baptize ka. Kailangan i-baptize ka ng Holy Spirit. So pupunta ka sa harap, ililihans ka, tapos maghihilisay ka, diba? O kaya makakaramdam ka ng init, o kaya makakaramdam ka ng lamig. So ngayon, pag tumayo sa harap, sabihin, naramdaman ko, nabaptize ako ng banal na Espiritu. Ano po yun? Emosyonal lang yun, mga kapatid. Kasi ang dinaw na sinasabi, diba, na yung Ephesians 1:13 to 14, na we are sealed. Kung tayo naniwala sa tinapos sa gawa ni Kristo, tayo ay naselyohan na. At sinabi doon nasa bukod dyan, sabi ni John the Baptist, kapag ang Holy Spirit ay sumaatin 100%, full measure, hindi po 50% lang. So, tinanggap mo si Christ, 50% lang ang Holy Spirit sa'yo, kailangan mabuo yan, maging 100%. Punta kayo dito, ipapaptize namin ngayon. Wala po yun, hindi ganon. Sinasabi doon, full measure. Pag sinabi full measure, full, puno, 100%. Wala na siyang, hindi na siya by, 10% lang, pwede pumunta ka rito, ipapaptize ka raw, 50%, pa kailangan meron pang with fire, pabababain pa ng apoy. At tunaw ka na, kasi kung puno ba apoy, tunaw ka, kasi judgment yun. Pagka nakakabasa po kayo mga kapatid sa Bible ng apoy, judgment po yun, hindi po yun baptism. So ang baptism na sinasabi dito, yung baptism ng Holy Spirit, yung po yun. Yung kapag tayo ay tumanggap at nanampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, tayo ay automatic na baptize na. At binigyan tayo ng mga spiritual gifts, mga kaloob spiritual. Hindi, kumbaga, yung halimbawa, yung gift ni Kuya Reggie, maaaring iba sa gift ni Ate Lynn. Pwede naman yung gift ni Kuya Jess, pwede maging gift din ni Ate Pinky. Diba? Iba-iba. Pero hindi siya pare-pareho. Kasi ang sabi doon sa verse, di ko kasi mga nailagay eh. Sabi kasi doon na ang Holy Spirit ang nagbibigay ng gift. Hindi po tayo. Hindi tayo, bumunta ka dyan, umarap tayo dyan sa kaya mag-pray ka, mag-fasting ka, tanong mo sa Lord kung ano yung gift mo. Diba? Kaya dyan ka, umarap ka sa wall. Tanong mo kung ano yung gift mo. Hindi po natin tayo kailangan magtanong. O hindi tayo kailangan maghanap. Hindi tayo kailangan humingi ng kaloob ng Diyos. Ang Diyos po ang magbibigay niyan. So, ang gagawin na natin ay patuloy lang po tayong maglilingkod sa Diyos at lalabas po yan. Diba? Diba? Si Kuya, si Nestor, Kuya Nestor. Hindi siya nagsasalita, diba? Ganyan lang siya lagi. Pag nagpapapicture siya. Ganon, di ba? Yun lang nakikita, yun lang kinala natin siya eh. Pag nagpapapicture, yung tumataas yung isang paa,
Di ba? Ganyan. Kasi di siya nagsasalita, lagi na siya nakangiti. Pero hindi natin alam, malay dati, pagdating sa labas ang dami pala niyang kinakausap, no? Hindi siya nabobola ng babae, ha? Ang dami siyang kinakausap. O kaya, sa trabaho nila, sa pangalan nito? Sa upholstery. Siyempre, kailangan mo rin ng salesman dyan. Kailangan mo magsalita. Dito, tahimik siya, pero pagdating sa trabaho, marami pa na siyang nasasabi. So, yung nila, yung company nila, tumataas yung sales. Ito ganun So, marami na palang, mahilig ka palang magganyan. So, why not, mag-evangelize ka naman. Di ba? So, makikita mo yun sa sarili mo Lalabas yan. Kailangan natin lang, pumilos na tayo, pag-amig na tayo, gawin na natin kung ano yung dapat natin gawin. Lalabas at lalabas yung mga, yung gifts, yung mga kaloob ng Diyos sa atin. Naintindihan natin? Na? Nestor? Naintindihan mo? Nakakati siya. Ano ba? We were sealed permanently. Ayan, yung sinabi natin kanina, Ephesians 1:13, tayo ay naselyohan na permanently. Yan ang permanent. Pagka ikaw ay sinelyohan, ikaw ay permanent. Hindi yung pag nagkaroon ka ng kasalanan, ang Holy Spirit aalis. Tapos magpe-pray ka para bumalik sa'yo. Hindi po gano'n. Wala na po tayo sa Old Testament. Kasi sa Old Testament, gano'n. Ang Holy Spirit parang ping-pong yan. Aalis, babalik, aalis, babalik. Pero ngayon, sa church age, ay hindi na po gano'n. Kapag ka ikaw ay nanampalataya, nasa iyo na. Ikaw ay naselyohan na. Di ba? Sabi ko, kaya ako pinapaulit-ulit para maintindihan natin, maging tatak sa atin yung mga naririnig natin. At binigyan tayo ng tayo ay nalayo, naiwalay tayo sa kasalanan. Ang sinasabi po dito, then separated from sin, yung sin sa yung sin sa spirit. So permanently, naselyohan na tayo. Tayo ligtas na. Pero ngayong katawan nga natin, dahil mahina, nandito pa tayo, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. So sinasabi dito yung separation, yung eternal death. Ito, wala na tayo nito. Hindi tayo sa impyerno mapumunta. Yan. Kaya sabi dyan, all of these are the work of the Holy Spirit so that we live a spiritual life. Diba? Lahat ng ito ay magagawa ng banal na Espiritu para tayo daw ay mamuhay ng isang buhay spiritual. Kasi nga, hindi tayo dito sa mundo. We are not of this world. Alien tayo. Lahat tayo alien. Pilipino tayo, pero pag ang pinag-usapan spiritual citizenship, tayo po ay alien dito. Kasi hindi tayo dito nakatira. Sabi ni Pablo, sa epistle niya, tayo ay lumalakad lang dito temporary. Kasi nga, hindi naman ito talaga ang tinitira natin sa either ikaw ay sa langit o sa impyerno lang. Dalawa lang. Pero itong lupa, pinahiram lang ito sa atin. So, darating talaga yung time, mawawala ito. Kasi, di ba, kung alam niyo yung nangyari kay Noah, dahil sa kasamaan ng tao, ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Isipin niyo, yung tubig umabot hanggang langit. Malangit, ulan. Ganun kataas. Kasi wala talaga nalunod. Kahit yung Mount Everest, natabunan niya ng tubig. Pero sa huling araw, sabi ng Diyos, iba yung rainbow, hindi ko na gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero sinabi ni Peter, gugunawin na ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Mas matindi yun, di ba? So, hindi tayo dito. Tayo ay tayo ay Tagalog nung
May Tagalog yun, hindi mo maisip eh. Para naglalakbay na tayo dito. So ito yung verse kanina, no? We cannot, ang sinasabi doon ni Pablo, ikaw tayo ay nagsimula sa Espiritu, pinakala ka sa Espiritu, pero magiging perfecto ka ba sa pamamagitan ng laman, ng katawan mo? Pwede siya doon. We cannot be given the Spirit and be perfected by the flesh. Bakit? Kasi nga, ang flesh natin, makasalanan. So, imposible na maging perfecto tayo. Di ba? So, the Spirit brings us intimacy with God. Ang Espiritu na nagbibigay sa atin ng, na maging malapit tayo sa Diyos. Siya ang kumikilo sa atin para tayo ay, malapit sa Diyos, para tayo pag nagbabasa ng Bible at naiintindihan natin ito, pinapaliwanag, ini-illuminate sa atin, nililinaw ng Holy Spirit ang gumagawa nun. Pag tayo nagbabasa, kasi kung isa diba, hindi mo maintindihan. Pero habang binabasa mo, habang tumatagal, nauunawaan mo ano pala ang ibig sabihin mong verse. Ibig sabihin nun, ang Holy Spirit ang nagpapaliwanag sa iyo. Di ba? Isa ko na naman si Kuya Reggie. Marami ko assignment na binibigay sa kanya kasi sabi ko, basahin mo yung first dyan. Basahin mo ng isang buwan. Aba, noong una, sinasabi niya, parang yan, walang maintindihan, no? Hindi niya, isip-isip na ganyan, isip-isip. Pero nung sumunod na, parang meron lang siyang mga sense yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, yun din yung ako nang babasa nun, ganun din halos yung pagkakaintindi ko. So, ibig sabihin, hindi siya subjective. Kasi, kung ito yung pagkakaintindi ko, ito yung paliwanag, naniniwala ako na ito yung paliwanag ng Holy Spirit. Sa ibang tao, pag binasa yun, ganun din. Halos ganun din yung sinasabi ni Kuya Reggie sa akin, tinatanong ko siya. Diba? So, ang Holy Spirit ang nagpapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos. Siya ang gumagawa nun, kaya siya nag-i-illuminate. Ano pa? The Spirit strengthen the inner man. Ang Holy Spirit ang nagpapalakas sa atin. Diba? Na, kasi nga, kung may problema ka, wala ka rito. Nasaan ka? Nagiinom ka, okay, naglilibang ka sa mall, di ba? Pero, nandito ka. So, yung katawan natin, mahina, ang Holy Spirit ang nagpapalakas. Hindi, attend ka dun sa church, meron kang malalaman ngayon, meron kang, may ituturo dun na kailangan mo maintindihan, kailangan mo malaman. So, imbis na mamasyal ka, bago ka mamasyal, sige, punta ka muna ako dun. Kasi pagka nandun ka, baka naman lumilipad na iisip mo, ang tagal naman eh. Manunod na ako sine. Diba? Wala rin. Pero kung nandito ka, para talagang mag-aral at maunawaan ang salita ng Diyos, siya ang nag-e-enable sa'yo para ikaw ay pumunta. Diba? Natatalo niya yung laman. Kasi nga, kung anong gusto ng laman, alam ng Espiritu yun kung tama o mali. Pagka mali, i-atake ka rito. Diba? Ngayon, yung Espiritu mo naman, pag gusto dito, yung katawan mo ayaw dyan, atake ka naman ng katawan mo. Diba? Diba? Last day na ng mga paborito yung palabas. Paborito yung palabas. Ha? Study ko. Avengers? Avengers? Di ba, last day na yung Avengers. Meron ng Bible study. Parehas gabi. Paano ka? Saan ka na po, pag gusto ko talagang panoorin niya sa big screen kasi manonood lang ako niya sa cellphone. Antay pa ako ng 3 buwan. Lulinaw. Di ba? So yun yung example. Magtatalo yung spirit mo. Magtatalo yung katawan mo. Kung anong uunahin mo doon. Di ba? So kung ano yung inuna mo doon,
yun na sinunod mo. Diba? Nagpunta ka ng Bible study, sinunod mo kasi ang sabi ng Espiritu. Pero pag hindi ka dyan, kasi last day na nga ito, inulan mo yung kagustuhan mo, yung flesh. So yan ang nagpapalakas. Ano pa? The Spirit glorifies Christ to us. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng paraan sa atin para purihin natin o pagwalatian natin ang Diyos. Siya yung nagbibigay ng authority and example na para tayo ay kung paano tayo dapat mamuhay dito sa sa lupa. Kaya pa, the Spirit guides us to do God's will. Kasi nga, hindi natin kayang gawin ang kalooban ng Diyos kasi mahina yung ating laman. So, ang Holy Spirit ang gumagawa niya para matupad yan. Ano yung kalooban ng Diyos sa life natin, siya yung yung gumagawa niyan. The Spirit ministers us the Spirit ministers to us through other Christians. Yun. Ang Holy Spirit din ang gumagamit sa isang Kristiyano para ma-encourage yung isang Kristiyano rin. Diba? Kumbaga, nagbibigay siya na, diba, nagkakausap kayo, para sa iyong Kristiyano, dumadaan sa isang hamon, sa pagsubok, kinausap ka, ikaw naman halimbawa, yung naranasan mo rin pala. So, ikukwento mo kung paano mo napagtagumpayan yun. Paano ka tinulungan ng Lord para mapagtagumpayan yun. So, yung katausap mo, may encourage din, di ba? So, yun yung ibig sabihin yan. Na tayo ginagamit ng ang Holy Spirit na gumagamit sa atin para mag-minister din sa ibang kapatiran. The Spirit intercedes us so that all things work together for good. Yan, sinabi kanina yan. All things work together for good. Ang Holy Spirit ang talagang nangunguna, nag-intercede, nagagabay sa atin. Kasi nga, pag tayo lang sa sarili natin, malamang iba dyan. Ano na gagawin? Patiwarik na, di ba? Iba dyan. Ito na gagawin. Maraming pwedeng mong gawin kapag tayong di mo na alam, di mo lamang gagawin sa sobrang dami ng problema mo. Iba dyan, tapagod to, tatanungin mo, kumusta ka na? Ito parang binagsak, ang laki bumagsak sa akin. Ginamit, bumagsak sa'yo. Diba? Yung mga ganun mga figure of speech. Sabi naman dyan, these are the ministries. Yung kanina, yun yung gawa ng Espiritu. Ito naman, ito ang ministeryo ng banal na Espiritu sa buhay natin para maging maayos ang ating buhay. Yan ang ibig sabihin niya. Ang mga ministeryo ng Holy Spirit, yan yung ginagawa niya sa atin para maging maayos yung ating buhay. Ano pa? So yeah, we must live in a spiritual way. Hindi ibig sabihin ito na ibig sabihin na spiritual way. Hindi ito yung talagang iiwasan yung gumawa ng kasalanan kasi ikaw ay banal. Spiritual na. Hindi po yun mga kapatid kasi imposible yun. Imposible na magawa mo na sa isang araw, hindi ka makagawa ng kasalanan. Kaya sabi ni Peter, sa Lord, kay Jesus, Lord, ilang beses ba ako hihingi ng ilang beses kong patatawarin, hihingi ako ng tawad. Ano sabi doon? 7 times 7, 490 times sa isang araw. Diba yung sabihin, sa panahon namin, sa isang araw, hindi na 490 ang kasalanan magagawa natin Diba? Lalo na, social media, sa internet, dami yan. Kasi yung sabi dyan, we must live in a spiritual way, tayo maglakad, tayo mamuhay, ayon sa conviction ng Holy Spirit. Nasa nasa sa atin na yun nasa sa inyo na yun, nasa atin na yun kung paano. Kasi iba-iba tayo ng mga karanasan, iba-iba tayo ng
buhay. So, hindi ito yung, basta pinapaliwanag ko general, na hindi ito yung iiwas ka sa kasalanan, hindi ka gagawa ng kasalanan, pipilitin mo, hindi po ganon. Hayaan mo lang, maglakad ka lang. Ngayon, malalaman mo naman kung anong tama at mali, di ba? Ay, nung pinag-aralan natin dati, yung sa Bible study, nung panahon ni Adan at Eva, ang tema nun ay innocence. Ibig sabihin ng innocence kasi wala pa silang kasalanan. Pero nung kinain na nila yung prutas, doon na sila nagkaroon ng kasalanan. Bakit? Kasi alam na nila ang tama at mali. So, ganun din tayo. Diba? Yung spiritual way na sinasabi dyan, go on ka na sa life mo, yung desisyon mo, alam mo ba kung anong tama at mali. Yun ang ibig sabihin yan. Na lahat ng desisyon na gagawin mo, tama. Yun yung sinasabi na spiritual way. Kasi nga, nadidetermine mo na kung ano yung tama at mali. Kaya mamuhin tayo ng tama. Yun ang ano yan. Yun ang tamang maliwanag. Tayo mamuhin ng tama. We must to do what we want. We must cease to do. Ito pala. We must live in the power of God. So, kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, gano'n, alam mo tama at mali, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos sa atin o sa iyo. Yun yun. Tapos we must cease to do what we are warned not to do. Ibig sabihin kung ano yung alam mo na mali, cease. Ibig sabihin ihinto. Ihinto mo na yun. Kasi alam mong mali diba? So huwag mo nang gawin. Ayan, kapag kasi ginagawa natin yan, ang banal na espiritu ay nakuquench, nauuhaw, inaalis. Binubusan natin ng tubig yung apoy. Diba? Nag-aapoy ka. Kasi nga, alam mo yung mali, mga desisyon mo. Tama, alam mo yung mga dapat iwasan. Yun yung nag-iinit ka. Hindi yung ikaw mismo nag-aapoy, hindi yun. Yun ang sinasabi ni Pablo doon. Kaya do not quench the spirit, yan yung alam mo mali, pero ginagawa mo pa rin. Yun yung sinasabi dyan. Do not quench. Yung init, huwag mo alisin. At saka ano pa, Ephesians 4:30, we must not grieve the Holy Spirit. Ano ba sa Tagalog ng grieve? Yung ano? Ano yan? Paghihimugtot. Tama ba? May alisin niya. Paghihimugtot. Ito magaling sa ano ito mga malalalim na Tagalog. Yung ibig sabihin yan, nakagawa ka ng kasalanan, hindi aalis ang Holy Spirit sa'yo. Diba? Sabi nga natin kanina, hindi na siya umaalis. O yung butong hininga, yun ang ginagawa lang niya, kung nakagawa ka ng kasalanan, ay naku, talaga si Ate Pinky, si Pinky, gawa na naman ng mali. Ganon siya sa atin, sa loob. Nag-grip siya. Nasa iyong utak ko, hindi ko Basta nalulungkot siya. Nalulungkot. Hindi siya umaalis. So, dalawa. Actually, sa mga sinulat ni Pablo, na mga libro niya, sa 13 na libro sinulat niya, ang binibigyan na emphasis, apat lang. Do not quench the Holy Spirit, do not grieve the Holy Spirit, walk in the Spirit, pray in the Spirit. At meron isang bonus, continually walk, continue to be filled with the Holy Spirit. Di ba pala? Yung limang yan lang ang summary noong 13 epistles. Ulitin ko yung summary ng 13 epistles ni Pablo, ito lang sinasabi niya, 5. Do not quench the Holy Spirit, do not grieve the Holy Spirit, be being kept filled with the Spirit, pray in the Spirit, at saka walk in the Spirit. Ayan. How do we live in this
in a spiritual life. How do we live in a spiritual life? How do we get this by not going to human solution? How do we get this by not going into human solution? So, paano daw natin yan? Paano daw tayo, ano yung gagawin natin para tayo ay mamuhay ng spiritual? At saka paano natin makukuha yung paglakad ng pagiging spiritual na hindi tayo nagre-recourse sa human solution, na hindi yung sarili. So, hindi na nagagawa ng sarili nating solusyon. Kaya na sinabi sa, ay, matay. Hindi ko lang hindi. Yan sinasabi sa Galatians chapter 5. Binasa natin kanina. Masabi dyan, only the Spirit can harness the body of flesh. Pag sinabing harness, alam yung harness? Di ba harness? Paano yun eh? Para hindi ka mahulog. May nilalagay sa'yo. Safety. Oo. Para hindi ka mahulog. So, ang Holy Spirit, yun ang ginagawa niya sa atin bilang tao. O, yung katawan natin. Para hindi talaga tuluyang bumagsak, ang Holy Spirit ang nagiging natin, harness. Siya yung yung safety belt. Yan ang nagiging safety belt natin, ang Holy Spirit. Our difficulties are related to the flesh. Kasi lahat ng mga hamon sa buhay, hindi po gawa ng banal na Espiritu yan. Lahat ng problema mo, lahat na nangyayari sa buhay mo na tingin mo parang lahat ng kamalasa na sa'yo, ito po yan. Related dyan sa katawan natin. Wala pong kinalaman ang pagiging Kristiyano mo dyan. Walang kinalaman ang pagiging yung pagiging wala kinalaman dyan yung pagiging ipagbabasa mo ng Bible, diba? Pag-uukayat tayo, yung ginagawa mo as a Christian, wala mo kinalaman yun. Lahat ng mga difficulties sa buhay mo ay ayan, ito ang misala ng flesh natin. Every wrong action, wrong word, wrong idea, wrong reaction, wrong emotion, every difficulty in life is a result of the flesh. Lahat yan. Ang mali mo ginagawa, sinasabi, iniisip, reaction, emosyon mo, lahat ng mga hamon mo sa life ay ang resulta po yan ng flesh natin. The reason we have anxiety is the flesh. Kung meron kang anxiety, nagkakaroon ka ng panic attack, anxiety attack, hindi po yan dahil sa nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Yan po ay gawa ng ating laman. Ngayon, kung meron ka namang miserable yung relationship mo sa ibang tao, relationship mo sa mga kamag-anak mo, sa asawa mo, sa anak mo, diba? Sa marriage mo, meron kang pangit na relasyon, lahat po yan. Tungkol sa relationship ay flesh pa rin. Yan pa rin ang may kagagawa niyan. Every difficulty in marriage is the flesh, difficulty in the family, difficulty in cooperating with people. Huwag hirap kang makipag... Meron bang taong ganyan? Mahirap makisama? Hindi siya makisama sa isang mga tao. Meron bang taong ganyan? Meron? Introvert? Introvert ba yung gano'n? Hindi, di ba? Yung hirap naman ito pakisamahan. Lahat na ginagawa mo. Di ba? Mayroon ganun eh. Ang hirap naman ito pakisamahan. Lahat ginagawa mo. So yan, is the flesh. Every pride is the flesh. So yun, so meron 4 points na dapat natin tingnan doon sa binasa natin kanina. So, itong 4 points na to ay
next week na natin. So, kasi nga sabi ko nga, mahaba ito. So, introduction pa lang mga kapatid ha. Kaya nakita niya yun, no? Introduction. Kasi para malaman po natin na makita natin kung ano yung spirit at ano yung flesh. Kasi po, di ba, naalala niyo yung drawing natin nung nakaraan na ito na, last na to. Naalala niyo yung drawing natin, nung ikaw ito, lost ka. So ito yung mga kasalanan, yung kanina mga binanggit natin. Nung ikaw ay na born again ka, nahati yung iyong sarili, yung spirit, tsaka yung flesh. So yung ginagawa ng flesh, ito pa rin yun. Pero meron ka ng spirit. No? Yung kanina mga binanggit natin, lalo na yung fruit of the spirit, nasa yun na yun. So hindi siya pwedeng lahat na to flesh mawala. Hindi pwedeng mawala yan. Sa isang lost person, itong spirit, meron yan, kaya lang maliit pa lang. Pero pag napakinggan niya ang Word of God, naniwala siya sa ginawa ni Kristo, magiging ganyan yan. Eh yung flesh, nandyan na yan eh. Ito na yan eh. So hindi mo pwedeng eradicate to, hindi mo pwedeng tanggalin kasi nga, imposible. Ito rin, hindi mo pwedeng tanggalin kasi meron at meron yan kahit isa. Kasi nga patay eh. Pagka nabuhay yan, magiging ganito yan. So, hindi talaga mo pwedeng pag-iwalay, hindi mo pwedeng alisin ang bawat isa. Meron at meron yan. Okay, pag-aaralan natin next week, ito yan. Kung ano yung ayaw nito, ay kung ano yung ayaw nito, haatakin ka nito. Pag ito gagawin mo, haatakin ka naman ito. Hindi siya pwedeng magsama. So next week natin itutuloy, no? Para mahaba kasi ito. Pero maganda po ito. Next week huwag kayo mag-a-absent. Kasi ito yung kalutong. Ito ang introduction natin. Sige, tayo dito ngayon. Lord, maraming salamat at